Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang The Wind Guardians. Halina't simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula, isang tagapagbantay na handang isakripisyo ang sarili upang protektahan ang lupain. Sila ang tinatawag na Shaylan, apat na halimaw mula sa ibang mundo ang nagdala ng panganib sa mga tao. Nagpakita ang mga Shaylan na ang bawat isa ay may kapangyarihan ng isang elemento, tulad ng apoy, metal, lupa. Nilabanan nila ang mga halimaw subalit masyadong malakas ang mga ito upang talunin. Pagkatapos ay natagpuan nila ang puwersa ng hangin. Sa pamamagitan nito nakagawa sila ng orasyon kung saan ang apat na halimaw ay kanilang ikinulong. Dahil dito bumalik na ang kapayapaan sa mundo ng mga tao. Sa paglipas ng panahon na isalin sa ibang henerasyon at ang mga taong ipinanganak na may tatak at tanda sa kanilang palad ay may responsibilidad na bantayan ang mundo ng mga tao. Sa kasalukuyan, isang lalaking bulag na nagngangalang Lang Ming, siya ay hinahabol ng tatlong lalaking bully na tinatawag ang kanilang grupo na Firecracker Gang. Siya ay may abilidad na makarinig ng lahat ng nasa paligid niya kahit pa ito ay napakalayo. Nagbebenta siya ng mga stamp at libro tungkol sa mga Shaylan sa mga bata at pinapakita niya ang kanyang marka sa palad sa mga ito at sinasabi na siya ay isang Shaylan. Nang ma-corner na siya ng tatlo, pinakinggan niya ang paligid hanggang sa marinig niya ang kanyang ina sa kasino. Tinawag niya ito at mabilis itong nakarating, binigyan niya ng sampal ang nambubuli sa anak niya at wala siyang pakialam kung gangster sila. Pumunta sila sa kasino at sinabi ng kanyang ina na gamitin nilang Ming ang kanyang abilidad sa pandinig. Naglaro sila at tumaya sa mga nabanggit nilang Ming at palagi silang nanalo kahit panandadaya ang bangka. Dahil dito nagalit ang lalaki at inakusahan silang nandaraya kaya pinatalsik sila sa kasino. Dito nga ay pinag-uusapan nila ang tungkol sa ama nilang Ming na umalis at kung gaano kahirap maging isang ina na bumubuhay sa kanila. Naalala niya nang regaluhan siya ng pinwheel ng kanyang ama na naniniwala sa Shaylan at sa kapangyarihan ng hangin, ngunit nagagalit ang ina sa hindi kapanipaniwala kwento ng ama niya. Naniniwala ang ama niya na silang Ming ay may kakayahan makuha ang kapangyarihan ng hangin, kaya pinalipad niya ito sakay sa saranggola hanggang sa mapigtas ang tali. Nakita ito ng ina niya kung saan nagalit ito. Umalis ang ama niya at hindi na muling nagparamdam pa. Isang di kilalang babae ang nakikipag-usap sa isang misteryosong lalaki sa ilog at siya ay pinadala para sa sekretong misyon, na nakawin ng isang mahalagang bagay na trumpo. Samantala, silang Ming ay naguguluhan kung totoo nga bang umiiral ang mga tagapagbantay na Shaylan habang minamasdan ang marka sa kanyang palad, dahil sa wala siyang nakikitang senyales mula sa kanila naniniwala pa rin siya sa Shaylan. Maya-maya ay nakarinig siya ng kakaibang sipol kaya hinanap niya ito. Ang babaeng ito ay nahanap na ang mahalagang trumpo at sinubukan niyang kunin ito subalit, dahil sa kasamaan sa loob ng kanyang katawan na tinatawag na Zero Force ay hindi niya ito makuha. Maya-maya ay nakaramdam siya ng may parating at agad na nagtago. Samantala, natagpuan na nilang Ming ang trumpo at madaling niya lang ito nakuha kung saan naglabas ito ng malakas na enerhiya. Nagulat naman ang babae sa kanyang nasaksihan. Lumabas ang babae at pinaramdam ang kanyang presensya kailang at nais niyang makuha ang trumpo, ngunit tumanggi silang Ming dahil sa naniniwala siya na mahiwaga ang trumpong hawak niya. Dahil dito ang dalawa ay naglaban habang gumuguho ang lugar, dahil sa ayaw nilang Ming ibigay ang trumpo ito ay kanyang kinain at pagkatapos ay nahulog siya sa bangin. Kinabukasan ng magising silang Ming, hindi siya makapaniwala na nakakakita na siya kung saan pinagmamasdan niya ang magandang kapaligiran. Dali-dali siyang umuwi at sabik na ipaalam sa kanyang ina ang nangyari sa kanya, ngunit nang makabalik siya sa kanyang nayon ay magulo at walang tao sa paligid. Maya-maya ay bigla na lang lumabas ang halimaw sa likuran niya kaya agad na tumakbo silang Ming. Ilang sandali lang ay dumating ang mga Shaylan. Ginamit nila ang kanilang kapangyarihan sa halimaw at inatake nila ito hanggang sa matalo nila ito. Lumabas ang mga tao at masayang binati sila sa pagliligtas ng kanilang nayon. Tinanong nilang Ming ang mga Shaylan kung meron silang marka sa palad, sumagot sila na meron at ipinakita nila ito sa mga tao, ngunit iba ito sa marka sa palad nilang Ming kaya ang mga tao sa nayon ay tinawag silang Ming na sinungaling, at naghinala ang lahat ng tao dahil dati siyang bulag at ngayon ay nakakakita na siya at sinisi din siya sa paglabas ng halimaw. Binato ng mga bata ang binili nilang stamp kay Lang Ming dahil peke ito. Dahil dito labis ang kalungkutan ang naramdaman nilang Ming, maya-maya ay nakita ng isang tao na nakatakas ang halimaw kaya napagpas siya ng mga Shaylan na maghiwa-hiwalay sila upang hanapin ito. Naabutan nilang Ming ang kanilang tahanan na wasak na ito, tinatawag niya ang ina niya ng ilang ulit ngunit hindi niya ito nakita kaya umiyak na lamang siya. Nagpakita ang babae kay Lang Ming at sinalaysay ang buong nangyari sa kanilang tahanan na kagagawa ng halimaw.
Nakipagkasundo ang babae sa kanya na tutulungan niyang hanapin ang ina niya kapalit ang trumpo, agad naman na pumayag silang Ming. Habang sila ay naglalakbay nakasalubong nila ang Shailan at inatake ang babae dahil nararamdaman nila ang masamang kapangyarihan sa loob ng katawan ng babae. Ginamit ng isang Shailan ang kanyang kapangyarihan sa noo ng babae at lumabas nga dito ang bilog na hugis na palatandaan na siya ay nagtataglay ng masamang kapangyarihan. Nilabanan nila ito ngunit masyadong malakas ang kapangyarihan ng babae kaya natalo sila. Samantala, ang babae ay nanghina nang gumamit siya ng kapangyarihan niya. Sinabi ng babaeng Shailan kay Lang Ming na tulungan silang hulihin ang babae, subalit hindi niya ito ginawa dahil siya lamang ang makakatulong sa paghahanap ng kanyang ina, kaya umalis sila upang tumakas. Napadpad sila sa isang madilim na lagusan, maya-maya ay nagising ang babae at lumabas muli ang marka nito kung saan wala siya sa kanyang sarili. Inatake niya silang Ming at nais niyang kunin ang trumpo sa katawan nito. Sinabi ng babae na umalis na silang Ming dahil hindi na niya makontrol ang sarili. Sinabi ng babae na magkwento silang Ming ng masayang kwento upang huminahon siya. Ikinwento nilang Ming ang isang batang bulag na kahit pa ito ay may kapansanan ay hindi siya pinabayaan at minahal siya ng kanyang magulang, at nalilibang ang bata sa hangin at dito niya naramdaman ang pagmamahal. Habang lumalaki ang bata ay pangarap niyang maging isang Shailan tulad ng kanyang ama. Natupad ang pangarap niya at responsibilidad niyang protektahan ang mga tao sa panganib. Matapos niyang ikwento ito ang babae ay nakatulog na at kalmado na siya. Kinabukasan, sa paghahanap nila ng labasan sinabi ng babae na nais niyang maging ordinaryong babae ngunit nawala ang kanyang alaala. Sinabi niya na kung makukuha niya ang trumpo ay maibabalik na ang kanyang alaala. Sa kanilang pag-uusap nakarinig silang Ming ng mga boses ng tao kaya agad nilang hinanap ito. Sa labas nito ang mga tao ay sumasamba sa estatwa ng aksidenteng maitulak nilang Ming ang bato kung saan nahulog ito sa ibaba. At ito ang ulo ng estatwa. Dahil dito hinuli sila ng mga tao sa nayon at nagpasya ang namumuno dito na ialay silang dalawa sa kanilang Diyos. Sinabi nilang Ming na siya ay isang Shailan at asawa niya ang babae. Upang makumbonse sila pinakita niya ang marka sa kanyang palad ngunit nais ng mga tao na patunayan muna nilang Ming na siya ay Shailan, at gamitin niya ang kapangyarihan niya sa harap nila. Ngunit hindi niya nagawang pagalawin ang dahon sa puno kaya sinabi niya na ginamit niya ang kapangyarihan niyang hangin upang pahintuan ito. Naniwala naman ang mga tao at tinuring siyang Diyos subalit nagpasya pa rin ang namumuno na ialay silang dalawa sa kanilang Diyos at inanunsyo niya na magkakaroon sila ng seremonya. Dito nga ay nagsayaw at kumanta ang mga tao sa pag-aalay sa dalawa, subalit nagtataka silang dalawa nang hindi sila sinaktan, kaya ipinaliwanag ng matandang namumuno na ang tubig ang daan para sa kanilang komunikasyon sa kanilang Diyos. Ang pagsayaw at awit ay isang mensahe para sa kanilang Diyos. Ang kanilang pinuno ay humingi ng tawad sa kanila dahil sa kanilang ginawa kaya inutos ng pinuno na bigyan sinalang Ming ng silid na matutuluyan. Nang gabi ding iyon, nakipag-usap ang babae sa misteryosong lalaki at sinabi na gawin nito ang pinagkasunduan nila. Kapag nakuha na niya ang trumpo ay maibabalik na ang kanyang memorya. Ang lalaking misteryoso ay nagngangalang Hyena na nais gamitin ang kapangyarihan ng trumpo upang palayain ang Diyos niyang demonyo, subalit hindi ito alam ng babae. Dito nga ay nag-usap silang Ming at ang babae, ibinunyag nilang Ming sa babae na ang kanyang marka sa palad ay hindi talaga totoong Shailan at isa itong peklat na ikinalungkot niya. Ikinwento niya nang siya ay bata pa, iniligtas niya ang isang batang babae mula sa fireworks dahilan ng pagkakaroon niya ng peklat sa kanyang palad. Umiyak siya sa harap ng kanyang ama at ginamot ito, pinatahan niya silang Ming sa pagsasabi na hindi ito peklat kundi isang marka ng Shailan, kaya ang bata ay naniwala kaya pinili niyang protektahan ang mga tao. Dahil sa pagkain nilang Ming ng trumpo nagkaroon siya ng problema sa kanyang tiyan, kaya sinabi ito ng babae sa pinuno ng nayon, dinala ng pinuno sila sa isang aklatan kung saan nila malalaman ang tungkol sa trumpo. Nakasaad sa libro ang tungkol sa isang lalaki na naghahanap ng mga halamang gamot. Pumunta siya sa kuweba upang kumuha ngunit isang misteryosong puwersa ang pumasok sa kanyang katawan dahilan ng pagkawala ng kanyang alaala at nakaramdam ng gutom at nais na kainin ang lahat ng makita niya. Bago makain ng lalaki ang dalawang tao ay isang tagapagligtas ang dumating at ikinulong niya ang masamang puwersa sa isang trumpo, ngunit ang bayani ay namatay, kaya ang mga taga-nayon ay nagtayo ng estatwa bilang alaala niya sa pagliligtas ng kanilang nayon. Ang tinutukoy nilang trumpo ay nasa tiyan nilang Ming na ikinatakot niya. Kaya sinabi ng pinuno na kailangan gumawa sila ng paraan upang mailabas nila ang trumpo. Inalam nilang Ming sa babae kung bakit nais niyang makuha ang trumpo kung mapanganib ito.
subalit kung ibibigay niya ito muli siyang mabubulag at hindi na niya makikita ang babae. Ngunit kung ito ang magbabalik ng alaala ng babae ay isasakripisyo niya ang paningin niya, dahil dito nahulog ang loob ng babae kay Langming. Habang tumatagal ang tiyan ni Langming ay lumaki na tila nagbubuntis siya at inalagaan siya ng babae. Dumating na ang araw ng mailabas na ni Langming ang trumpo, binigay ni Langming ang porcelas na nagustuhan ng babae sa palengke kaya binili niya ito para iregalo. Inilabas niya ang porcelas at napagpas siya ng babae na ang kukunin niya ay ang porcelas. Sinabi ng babae na itago na lamang ni Langming ang trumpo. Sila ay nagpatuloy sa paglalakbay sa paghahanap ng ina ni Langming hanggang sa nagpakita ang master ng babae. At agad niyang kinuha ang trumpo sa kamay ni Langming. Sinabi ng babae na nagsinungaling siya dahil hindi talaga niya alam kung nasaan ang ina ni Langming. Pinigay niya ang trumpo sa kanyang master at naguguluhan si Langming sa nangyayari. Maya-maya ay dumating ang mga Shailan at handang pigilan ito sa mga binabalak ni Hai. Ipinaalam ng Shailan kay Langming na ang lalaking nasa harap nila ay napakasama at siya ang nagdala ng masamang puwersa sa mundo. Sinubukan nilang labanan si Hai subalit tumakas ito kasama ang babae. Kinausap ni Langming ang pinuno ng nayon at humingi siya ng tawad sa nangyari. Nagalit ang pinuno dahil sa pagsisinungaling ni Langming at pagkawasak ng kanilang nayon dahil sa halimaw. Gayunpaman pinatawad pa rin siya ng pinuno dahil alam niya ang pakiramdam ng pinuprotektahan ang mga tao. Naniniwala si Langming na mahahanap niya ang babae at sa palagay niya alam na niya kung paano mahahanap ang ina niya. Kaya agad siyang umalis upang hanapin ang babae. Sa taas ng bundok ginamit niya ang kanyang matalas na pandinig upang malaman niya ang lokasyon ng babae. Hindi nagtagal dahil sa suot ng babae ang porcelas ay nahanap niya ang lokasyon nito. Dito nga ay kinausap ng babae si Hai at sinabi na tuparin niya ang pinangako niyang ibabalik ang alaala at makalaya na siya. Subalit hindi niya ito tinupad at sinabi na mamatay siya dahil sa puwersa sa loob ng katawan niya. Sinabi niya na gagamitin niya ang trumpo upang palayain ang demon at naniniwala siya na kapag nangyari iyon ay makokontrol na niya ang mundo. Samantala, nahanap na ni Langming ang kinaroroonan ng babae at binyantaan niya ang babae. Sinabi ng babae na alam niya kung nasaan ang ina ni Langming. Sinundan siya ni Langming at dinala siya sa kulungan ng mga halimaw at sinabi na ang ina ni Langming ay isa sa mga halimaw. Binunyag niya na ang lahat ng halimaw ay mga dating tao na kagagawa ni Hai. Ginamit niya ang mga ito para sa masamang plano niya, at ang ina ni Langming ay mamamatay na dahil lahat ng mga halimaw ay ipapakain sa demon. Malapit na ang pagpapalaya ni Hai sa demon at sinabi ng babae na wala siyang alam sa nangyari dahil sa kinokontrol siya ni Hai. Ang bawat taong naging halimaw ay may pagnanasa, kaya ginawang halimaw ng demon ang ina ni Langming, at ang kapalit nito ay ang makakita siya. Hindi makapaniwala si Langming at napagtanto niya ang halimaw na nakita niya sa nayon nila ay ang kanyang ina. Maya-maya ay lumindol at ang mga halimaw ay tumakbo patungo sa demon. Tinawag ni Langming ang ina niya upang makita niya sa huling pagkakataon ngunit patuloy pa rin ang mga halimaw sa pagtakbo patungo sa demon. Ngunit hindi sumuko si Langming at muli niyang sinigaw ang pangalan ng ina niya at sa pagkakataon na ito ay narinig siya. Lumingon ito upang puntahan siya sa kinaroroonan niya ngunit hindi nito nagawa dahil sa malakas na pagbangga ng mga halimaw sa kanya, at tuluyan siyang nahulog sa kalaliman ng bangin. Labis ang pag-iyak ni Langming. Nagpakita si Hai at tumatawang sa nangyayari sa mundo na puno ng kalungkutan. Maya-maya ay dumating ang mga Shailan at nais pigilan si Hai. Subalit agad na ibinato ni Hai ang trumpo sa bangin at tinawag niya ang demon na lumabas. Samantala, sinugod ng mga Shailan si Hai at matindi ang kanilang naging paglalaban. Sabay-sabay nilang inatake si Hai ngunit masyado na itong malakas. Pinagsama-sama nila ang kanilang kapangyarihan sa isang pag-atake hanggang sa mapabagsak nila si Hai. Maya-maya ay nagkaroon ng paglindol kung saan lumabas ang higanteng kamay mula sa lupa at nagsimula ng bumangon ang demon. Dahilan ng pagkakaroon ng pagtalsik ng mga bato sa nayon, pumunta ang mga Shailan sa bawat nayon upang pigilan ang mga bato sa pagbagsak nito. Samantala, nais ng babae na patayin si Hai subalit ginamit nito ang kapangyarihan niya upang kontrolin ang babae at inutos na patayin si Langming. Agad naman na napigilan ni Langming ang patalim. Nilabanan ng babae ang masamang puwersa sa katawan niya at sinaksak ang sarili upang mapalaya ang kanyang sarili sa pagkukontrol ni Hai. Humingi ng tawad ang babae kay Langming sa mga nagawa niya at bumalik na ang kanyang alaala. Ikinwento niya ang isang bata na bulag na mahal ng kanyang magulang. Habang sinasabi ng babae ang nararamdaman niya kay Langming ay binawian na siya ng buhay. Umiyak muli si Langming sa labis na kalungkutan.
Nilapitan niya si Hai Yi at inundayan niya ito ng suntok dahil sa galit subalit hindi na nito maibabalik ang mga mahal niya sa buhay. Kinuha ang patalim at nais na niyang ibalik ang hiniram niyang paningin, gamit ito hiniwa niya ang kanyang mata upang maging bulag muli, at totoo nga ang mga sinabi ng kanyang ama tungkol sa demon. Tumalon siya sa bangin at tinanggap ang sarili, at pinakiramdaman ang hangin. Samantala, ang demon ay patuloy pa rin sa pagwasak ng mga nayon sa paligid at ang mga Shailan ay gumawa ng selyo upang pigilan ang mga bato na bumabagsak at sa pag-atake ng higanteng demon at hanggang sa mawasak ng demon ang harang at nawalan na ng pag-asa ang mga Shailan. Inatake ng demon ang nayon subalit bago niya pa magawa ito lumabas ang harang at nakita ng mga tao ang paglipad nilang Ming na hinaharap ang demon. Hindi makapaniwala ang mga tao sa nayon na totoo pala ang sinasabi nilang Ming na siya ay isang Shailan, dahil dito nagkaroon sila ng pag-asa, itinaas nila ang kanilang kamay bilang suporta kay Lang Ming. Dito nga ay sinugod na niya ang demon, lumipad siya at ginamit ang hangin upang muling ikulong ang demon. Sa pamamagitan ng trumpo na hawak niya hinigop nito ang demon kung saan ang mga halimaw na kinain niya ay lumabas at ang mga ito ay bumalik sa totoo nilang anyo na tao. At hindi nagtagal ay tuluyan ng nakulong ang demon sa ginawang selyo nilang Ming at matugumpay niyang tinalo ang demon. Sa paglipas ng panahon, bumalik na sa kapayapaan ang lahat at iba na ang pakikitungo ng ibang tao kay Lang Ming at nagkasama muli sila ng kanyang ina. Dito na nagtatapos ang pelikula. Kung nagustuhan ninyo ay maaari lamang mag-iwan ng subscribe, like and share.